Good day mga chong and welcome to my another vlog. And for today's vlog, yan. So, ang content natin for today is itong Suzuki GD110 natin. Yan. Medyo marami na rin kasing naghahanap sa kanya kaya yun, onting update lang. So, yan, makikita nyo mga chong na medyo bumaliko na yung handlebar natin kasi habang winawashingan ko siya nung nakaraan, natumba siya. And yun, naputol yan and then winelding ko lang. So, pag welding ko naman, yan, paling. Masyadong nakaangat yung pag-weld ko sa kanya. Kaya yun, nagpapalit tayo ng panibagong handlebar. So, handlebar nga pala itong ipapalit natin dito. And yun, simulan natin. And also mga chong, pag may nakakilala sa atin, yan, pwede kayong manghingi ng sticker sa akin. Yan, lapit lang kayo. And yun, simulan natin mga chong. Yan ang 6mm na Allen key para luwagan yung mga bolts nitong handlebar natin. And yan na nga yung look niya ng handlebar natin mga chong. So yan, ganito kasi yung gusto kong handlebar din, yung straight. And yan na yung look niya. So next naman natin kakabit mga chong is yung mga levers natin, brake levers and yung mga switches natin. So yan, kabit muna natin yan. And yan, after nga natin makabit yung levers and switches natin, next naman natin, kakabit natin tong bagong Daytona grip. So yan, medyo nagsama na tayo sa diamond cut na hand grips, kaya yun, kabit natin to. And yan mga chong, after nga natin may install yung handlebars natin, ito naman yung next na i-install natin. So, meron tayo ditong OWL mini driving light na 37 watts ang isa. So, yan, kakabit natin yan sa GD natin. And yan naman yung look ng handlebar natin. So, nagustuhan ko naman yung ano niya, yung looks niya. And also, napaka-ikli niya pala. Mas maikli siya dun sa sa handlebar na pinalit natin. Pero yan, all goods lang, maganda to pang singitan. Kaya yun, okay na rin. So yan, i-install natin yan dito sa harap. Dito na muna natin siya ilalagay para hindi na tayo gagawa ng bracket or ng So yun, dito ko siya ilalagay sa shock natin. So yan, bali nilakihan ko lang yung butas nitong bracket niya para pumasok yung natin, yung bolt natin sa loob. Makabit natin siya. So yan, dito lang natin siya lalagay. So yan, kabit muna natin yung OWL mini driving light natin. And yan nga yung looks nitong OWL mini driving light natin mga chong. So bagay na bagay naman siya dito sa GD natin. And saktong-sakto lang yung size niya para makabit natin siya dito sa natin sa shock. So next naman natin gagawin mga chong is yun, i-wiring na natin yung OWL mini driving light natin. And gagamit tayo ng mga relays para ikabit to. Pero optional naman to mga chong, pwede naman natin siya erekta na. Pero para sa akin, gagamit na lang ako relay para once na mag-upgrade tayo into mini driving light, yun, may relay na yung motor natin. So, yan, dalawang relay yung gagamitin natin. Isang high and isa para sa low. So, itong red wire na to is number 30
ilalagay natin siya rekta doon sa positive ng battery natin mga chong. And ito namang 85 sa switch to. Sa switch na wire natin yan kakabit. And 86, itong blue wire, rekta natin yan sa ground, sa negative ng battery natin mga chong. And ito namang red wire na to, 87 ng relay, ay output wire. Diyan natin itatap yung low or yung high na wire ng mini driving light natin. So yan, bali dalawa. Tag-isa yung gagamitin nating relays. Isa para sa relay ng low at relay ng high para mas okay yung natin, yung pagkaka-wires natin. So yun, simulan natin wiring itong mga chong. So yan mga chong, pinagsama na nga natin yung dalawang relays natin. And pinagsama ko na rin yung number 30 at yung 86 nitong relays natin. So yan. Itong 30 lalagay natin sa positive ng battery at itong 86, itong color blue, lalagay natin siya sa negative ng battery natin. And ito namang green na wires, ito yung para sa switch. So yan, mamimili lang tayo kung saan dyan yung high or low na switch and dyan natin i-connect. Yan. Tapos yung isa, itong red wire, ilalagay natin siya sa accessory line nitong itong wire na to, accessory to galing. Yan, dyan natin siya itatap. And yan, pwedeng vice versa yan mga chong, kung alin sa dalawa yung mapunta dun sa switch. And ito naman yung wire ng OWL mini driving light natin. So tatap natin to dun sa output wire sa 87. And yan, pipili lang kayo dyan sa kung saan nyo tinap yung yung wire ng switch natin, doon rin natin ilalagay sa relay na yun yung wires nitong OWL mini driving light. Basta isa nito negative, kaya isasama natin yan doon sa wire ng relay natin na papunta sa negative ng battery natin. Yan. Sana na-explain ko ng maigi, no? Yan. Pagsamahin na natin yung red at yung yellow. So, yung red, yun yung high. And yung yellow is yung low. Yun yung yellow ng OWL mini driving light natin. So, tatuain lang natin yan. Pagsasamahin natin. And then, kukonect na natin siya sa output wire ng relays natin. Yung 87. So, yan mga chong, nakapagpagapang na tayo ng wires para dito sa positive and negative ng relays natin. Yan. So, kailangan to mga chong may fuse. Temporary lang muna yan dahil hindi pa tayo nakakabili ng fuse box. Kaya, yan, ganyan lang muna siya. Pero, dapat lagyan natin to ng fuse para hindi siya masunog in case na, may magbe-break ng kuryente natin. So, yan. Ito namang sa mga switch, itong dalawa pala, itong yellow and black yung sa switch natin. So itong red is yung sa main accessory line. So yan, nag-splice na ako dito. Yan, ni-splice ko na yung main accessory line natin and dyan natin siya itatap. So yan, i-wiring ko lang muna to mga chong, then balikan ko kayo. And yan mga chong, medyo ginabi na nga tayo. So, tapos na natin ma-wiring yung OWL mini driving light natin and yung relays natin. So, ito mga chong, itong positive tsaka negative natin is temporary lang to. Itong positive, lalagyan natin siya ng fuse box. And wala pa tayong nabiling fuse, kaya ganyan lang muna. So, yun, kinaumagahan na nga mga chong. And yun, may panibago tayong i-wiring ulit. Dahil naisipan ko nga idagdag to sa GD1 natin. So yan, gagayahin natin yung sa YTX na meron siyang underglow. Yan. And gagamitin nating underglow is itong mga Eagle Eye na nabili natin sa Shopee. So ito, meron tayong relays ulit. And switch para sa underglow natin. At itong fuse box. Yan, nakabilin tayong fuse box. And syempre, magagamit pa rin tayo ng relays para dito dahil medyo marami yung Eagle Eye natin, kaya kailangan natin gumamit na relay. So yun, ibarang ko muna tong GD natin and then wiring tayo. And yan mga chong, naubara na natin yung GD natin. So dahil nga Eagle Eye yung ilalagay natin mga chong, magbubutas tayo dito sa rear fairings natin.
Yan, gagamit tayo ng barena. Bubutasan natin siya dito. And kung saan pa natin ilalagay yung mga eagle eyes natin. So yan, dito sa likod, yan tayo magbubutas. Dito, and dito. Para ano. So yan, bubutasan ko muna to mga chong. And then, yun, wiring natin. So ayan mga chong, nalatag na nga natin yung mga underglow natin, yung mga eagle eyes natin. Nalagay na natin siya sa dapat niyang pwesto. So, bali, dito natin ilalagay yung relay natin. Yan, i-screw ko lang siya dyan. And sa pag-wiring naman ng relays natin, ito, wait lang. Ay mag-focus ng camera natin. So yan. So, ito yung 87 mga chong. And pagkatas nyan, 87, 86, 85, at 30. Yan, ito, 30 to. Ito, 30. So, yung mga yan mga chong, yung 30 natin, ilalagay natin yan sa positive, rekta sa battery. And then yung 86 natin sa ground. And then yung 85 sa switch, para sa switch yan. And then yung 87, yan yung output wire natin. Diyan natin ilalagay yung mga wirings ng positive wirings ng underglow natin. So, yun. Sana na-gets nyo. And yun. And yan mga chong, naglagay na nga ako ng wire dito sa accessory socket natin. So, dito ko na lang ilalagay yung positive ng relay natin para magti-trigger lang yung relay kapag nag-on tayo ng ignition switch. Kasi kung dito ko irerekta sa battery mga chong, mabubuksan, ma-on yung underglow lights natin nang hindi umaandar yung motor nang naka-off yung ignition switch. So, pag napaglaruan to ng bata, pag na-switch niya, posibleng mantong pa sa pagkalobat ng battery natin. Kaya, yun. Dito ko na lang siya i-connect sa ignition switch natin. So yan, ito sa negative to. So yan, i-wiring ko lang to mga chong, tapos balikan ko kayo. So yan mga chong, maririnig nyo na nagti-trigger lang yung relay natin once na nag-on tayo ng ignition switch. So yan. Diyan ko na lang kinunik yung Tapos ito yung output wire. Dito natin lalagay lahat ng positive ng mga eagle eye natin. Tapos ito negative to. So tabi na natin yan. So yan mga chong, wiring ko lang rin muna lahat to. Tapos babalikan ko kayo. Papakita ko sa inyo yung result. And yan mga chong, tapos na nga natin ma-wiring lahat. Yung Owl Mini driving light natin and yung underglow para dito sa GD110 natin. So yan, bumagay naman sa GD natin yung Mini Owl driving light na kinabit natin. So yan yung low, color yellow. And dito naman yung high. Yan, maliwanag naman siya kahit ganyan lang siya kaliit mga chong. Pwede na siya dito sa city driving. Pag medyo nadidiliman ka sa kalsada, yan, pwede mo gamitin yan ng hindi masyado nakakasilaw sa kasalubong natin. Hindi kagaya ng DSK ko dito sa YTX, talagang nakakabulag. So, yan yung ilaw niya, yan yung dim niya, yung low, and high. So, pwede na, maliwanag na rin siya kahit ganyan lang siya kaliit. So, patayin natin yung ilaw para mas ma-appreciate natin yung liwanag niya. So, yan yung low, diba? Maliwanag na rin mga chong. Ayan ako, nagpapasaway na. So, high naman natin siya mga chong. Ayan,
Liwanag na rin. Pwede na rin talaga. So, nabili ko lang to sa Shopee mga chong, sa halagang 200 pesos. Kaya, sulit na rin talaga. Yan liwanag na rin. Pwede na rin talaga. So, yan, adjust lang natin siya ng kaunti. Kasi medyo mataas. Pwede na siya sa presyo niya. Liwanag na rin. So, yan. Konting update lang rin sa Suzuki JD110 natin. So medyo matagal talaga natin hindi na content tong motor na to dahil nga masinuna natin yung YTX. Pero this year mga chong, tatapusin na natin yung build nito. At yun, abangan nyo na lang kung ano pa yung mga papalitan natin. So yan, passing ng headlight ko, strobe light. Tapos marami pa rin pala tayong i-install sa YTX 125 natin. So both tong dalawang motor natin. Tapos next year kuha tayo ulit ng panibagong motor. So yan, ating update kung ano mangyayari sa channel natin. Yung ko, yan yung magiging helper ko talaga. Ayan, nabante muna natin para mapakita ko sa inyo yung underglow. So ayan, on natin. Nandito yung switch sa ilalim. Dito ko siya nilagay para hindi mabasa. So yan, nakikita nyo naman, maliwanag din naman yung kinabit natin dito. And yun, steady pa rin yung ano natin, 12.8. Hindi siya nagpa-fluctuate, so okay yung power ng motor natin. Kuryente niya. Maliwanag. Dito sa may battery case, yan, kitang kita. Solid. Okay rin, pero dadagdagan pa natin to dito banda sa harap dahil medyo pinulang tayo ng underglow lights. So yan, marami pa tayong i-update dito sa motor natin na to. And on natin lahat yun, 12.5. Solid pa rin, hindi maganda yung power ng kuryente natin, hindi siya na-drop. Nakabanga on na lahat. So yan mga chong, ginaya rin lang natin talaga sa YTX. Kulit mo dong. And yan, yung look ng GD natin. Medyo marami tayong kinabit sa mga nakarang araw. Ano yun, siguro magpapalit rin tayo ng pipe dito pala sa GD natin dahil medyo hindi na kinakaya ng bullet pipe natin yung yan yung isa natin, exhaust ng GD. Solid pa rin talaga itong GD natin mga chong, ibay pa rin. Ayan, ito nga pala yung YTX natin. So medyo ginaya lang rin natin to dahil yan, may underglow rin ito mga chong, dahil nga babiyahe tayo ng malayuan, kailangan natin ng underglow. Once na siraan tayo, pwede natin i-open underglow natin para i-usin kung ano yung napatrouble sa atin. Yan, kung i-compare mo naman yung mini driving light natin dun sa Owlite, yung layo talaga, day and night difference. Pero yun, pwede na yun, pwede na tong Owlite sa halagang 200 pesos. Pwede na, solid na rin talaga. So yun, dito ko natatapusin yung vlog mga chong. Maraming salamat sa panonood. And if you like this video, please leave a like, comment, and subscribe. And also don't forget to click the notification bell mga chong para ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang i-upload na videos. Yun, sa mga naghahanap ng update sa GD, ito na yun. Susunod pa natin to. Yun, maraming salamat sa panonood mga chong. Ride safe.